8 eksperto na ang sumuri sa makinang iyon at lahat sila'y nagsabi ng parehong bagay, wala na itong pag-asa. Ang tanging solusyon? Palitan ang lahat na aabot sa halos 80,000 reais. Pero nagbago ang lahat nang pumasok ang isang mayamang babae sa isang simpleng garahe at pinatunayan na ang imposible ay umiiral lamang sa isipan ng mga sumusuko agad. Dumating si Jennifer Reyes sa garahe ng Prestige Motors sakay ng isang tow truck na parang nagdadala ng bangkay para sa autopsy. 3 linggo nang walang buhay ang kanyang itim na Mercedes-Benz E-300. Hindi na ito tumutugon at nakagastos na siya ng malaking halaga para lang buhayin itong muli. Mas mahal pa ang sasakyang iyon kaysa sa isang bahay. Isa pang eksperto, mahinang bulong niya habang inaayos ang kanyang pulang blazer, ang suot niya tuwing kailangan niyang magpakita ng kontrol. Ito na ang 8 mekanikong kanyang pinuntahan sa loob lamang ng 1 buwan. Mas mahal ang singil ng bawat isa at bawat isa'y nangangakong sila ang makakahanap ng solusyon sa misteryo. Ang Prestige Motors na ang huling pag-asa niya. Meron itong pinakamodernong diagnostic tools, internasyonal na sertipikasyon at reputasyon para sa kahusayan. Pati na rin mga presyo na kayang ikabahala kahit ang isang CEO. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kung hindi ito kayang ayusin ng mga ito, wala nang makakagawa pa. Lumapit ang isang lalaking nakamalinis na puting lab coat, may hawak na tablet at isang bihasang ngiti. Miss Reyes, aniya, ako si Roberto, ang technical supervisor. Nasuri na namin ang mga diagnostic mula sa mga naunang espesyalista. Tumango si Jennifer, pilit nilulunok ang iritasyong nararamdaman niya tuwing naririnig ang mga nabigong pagtatangka. 7 na ang nagsabi ng parehong malungkot na balita at gumastos siya ng libo-libo para lang marinig iyon. Magsasagawa kami ngayon ng kumpletong pagsusuri gamit ang certified German equipment. Dagdag ni Roberto, kalmado ang tinig. Ito rin ang ginagamit sa mga opisyal na dealership sa Germany. Kung may paraan pa, matutuklasan namin. Makalipas ang 3 oras, bumalik si Roberto at agad napansin ni Jennifer ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pamilyar na pamilyar, ang itsurang ibig sabihin ay mas masahol pa sa inaasahan ng problema. Mas maraming oras, mas maraming pera, mas maraming pagkabigo. Miss Reyes, kailangan nating mag-usap. Nanlumo si Jennifer. Kilala niya ang tono na yon. Lahat ng mekaniko ginagamit ang parehong paraan bago ibigay ang masamang balita. Hindi lang basta sira ang makina, tuluyan na itong tumigil, paliwanag ni Roberto. Hindi lang ito mekanikal. May nangyaring internal na problema na nag-trigger ng sunod-sunod na pagkasira. Para maayos ito, kailangan naming bumuo ng panibagong makina mula sa simula. At magkano ang aabutin nun? Tanong ni Jennifer. Handa nang marinig ang masaklap. Napabuntong hininga si Roberto, parang isang hukom na magbibigay ng hatol. Nasa pagitan ng 70 hanggang 80,000 reais at kahit ganoon, hindi pa rin garantisadong babalik ito sa dati. Pumikit si Jennifer, pilit kinakalma ang sarili. Mas mahal pa yon kaysa kalahati ng kabuuang presyo ng kanyang segunda manong Mercedes. Makakabili na siya ng 1 o 2 pang sasakyan sa halagang iyon. Wala na ba talagang ibang paraan? Ma'am, ginawa na po namin ang lahat. Ginamit namin ang pinakamahusay na teknolohiya. Kumonsulta pa kami sa mga top mechanics sa São Paulo via video call. Lahat sila iisa ang sinabi. Umalis si Jennifer sa Prestige Motors, nawasak ang damdamin. At mas kaunti na naman ang pera. 6:00 na ng gabi noon at umuulan sa isang Biyernes. Opisyal na siyang nawalan ng pag-asa. 8 profesional na ang nagdeklara ng kamatayan ng kanyang makina. Nasa loob siya ng kanyang nirentahang kotse. Yun na ang ginagamit niya sa loob ng ilang linggo at muli niyang tinanaw ang Mercedes sa tow truck.
Isang maasahang sasakyan dati, makinis, matipid sa gasolina, 60,000 kilometro lang ang tinakbo, laging naalagaan, walang naging problema. Hanggang sa isang araw, bigla na lang hindi ito nag-start. Una, may kakaibang tunog, tapos biglang tumigil-tigil ang makina. Sa ikatlong araw, tuluyan nang namatay. Mula noon, naging digmaan na si Jennifer laban sa sasakyang ayaw ng bumangon. Siguro, dapat ko na lang talagang iwan ito, sabi niya sa sarili habang pinapanood ang pagbagsak ng ulan sa windshield. Ang paggastos ng 80,000 reais nang walang katiyakan ay hindi isang matalinong desisyon. Isa siyang praktikal na babae. Siya mismo ang nagpatayo ng kanyang consulting business. Alam niya kung kailan kailangang tumigil, pero sa kaibuturan niya may boses na nagsasabing huwag pa siyang sumuko. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na bagay, ang patunay na ang salitang imposible ay pwedeng labanan. May lohika ang mga makina, at kung may lohika, may solusyon. Kung lahat ng espesyalista ay nabigo, baka hindi makina ang problema. Baka ang tunay na issue ay kung paano sila tumingin sa problema. Kinabukasan ng Sabado, habang umiinom ng kape, tumunog ang telepono ni Jennifer. Tumawag si Teresa, ang personal assistant ni Jennifer, isang taong bihirang makipag-ugnayan tuwing weekend. Pasensya na kung istorbo, Jennifer, pero may naalala lang ako bigla, sabi ni Teresa. Naalala mo si pinsan kong si Lorna. Nagka-problema rin siya sa sasakyan niya nung nakaraang taon. Maraming mekaniko ang nagsabing wala ng pag-asa. Lahat sila sinabing kailangang palitan ang makina. Napayuko si Jennifer, interesado. At ano ang ginawa niya? Dinala niya sa isang lokal na mekaniko sa barangay namin. Si Alberto ang pangalan. Sabi ng mga tao, para daw siyang salamangkero pagdating sa makina. Nakakagawa siya ng mga bagay na hindi kaya ng iba. At talagang naayos niya? Tanong ni Jennifer, halatang hindi kumbinsido. Oh, asin ayos na ayos. Hanggang ngayon tumatakbo pa rin ang sasakyan niya na parang bago. Tumaas ang kilay ni Jennifer, may halong pagdududa. Teresa, dinala ko na ang sasakyan na ito sa mga pinakamagagaling na profesional. Yung iba, dekada na ang karanasan sa Mercedes. Seryoso ba tayong iisipin na kayang ayusin ito ng isang mekanikong nasa eskinita lang? Alam kong parang kalokohan, pero si Lorna panay ang papuri sa kanya. Sabi niya, hindi daw ito sumusunod sa mga manual. Instinct lang ang gamit niya, parang naiintindihan niya talaga ang makina. Pagkatapos ng tawag, tahimik lang si Jennifer, pinroseso ang ideya. Parang walang katuturan, 8 eksperto na ang pinuntahan niya. Lahat may mamahaling kagamitan at profesional na kaalaman. At ngayon, iisipin niyang ipagkakatiwala ang kanyang kotse sa mekanikong inirekomenda ng pinsan ng kanyang assistant. Pero sa kabilang banda, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Patay na ang kotse, walang silbi, at mukhang hindi naman mangungulekta ng malaking bayad si Alberto para lang tumingin. Kaya, linggo ng hapon, tumawag si Jennifer pabalik kay Teresa para kunin ang kontak ni Alberto. Maikli at direkta ang usapan nila ni Alberto, walang pangakong milagro, walang banggit ng high-tech na kagamitan. Kung hindi ko maayos, wala kang babayaran, anya, may kalmadong tono. Pero kung maayos ko, sapat lang ang singil ko. Isang bagong karanasan ito para kay Jennifer. Wala sa 8 naunang mekaniko ang nag-alok ng ganoon. Lahat sila may paunang bayad, kontrata at mahahabang papeles bago pa man galawin ang makina. Pwede ko nang kunin bukas ng umaga, dagdag ni Alberto. Alam mo ba kung saan ang shop ko? Isinulat ni Jennifer ang address at hinanap sa telepono. Kilala niya ang lugar pero hindi pa napuntahan. Medyo mas mababang antas ng komunidad, makikitid na kalsada, simpleng bahay, maliliit na tindahan. Malayo sa mga modernong service center na nakasanayan niya. Nang dumating si Alberto noong Lunes at kinuha ang Mercedes, doon siya unang nabigla.
Inaasahan niyang makakita ng lalaking may edad, maruming damit at magaspang na kamay. Pero ang dumating, bata pa, nasa early 30, malinis ang gupit, maayos ang pananamit at malinaw magsalita. Seize talaga ang makina, walang duda, sabi niya matapos ang mabilisang pagsusuri. Pero hindi ibig sabihin niyan tapos na ang laban. Minsan, nasa maling direksyon lang ang tingin ng lahat. Nakapamiwang si Jennifer, may halong alinlangan. 8 na ang sumuri sa makina. Bawat sulok niyan na-check na. Ngumiti si Alberto, hindi mayabang, kundi tila sanay sa ganitong reaksyon. Oo, naiintindihan ko. Pero bawat mekaniko may kanya-kanyang paraan ng pag-diagnose. Minsan kasi sobrang dependent tayo sa manual at makina. Nakakalimutan nating makinig sa sinasabi ng mismong makina. Habang ikinakabit ni Alberto ang kotse sa tow truck, maingat siyang pinagmamasdan ni Jennifer. Walang pagmamadali, walang arte. Sinigurado niyang maayos ang lahat, ang mga kadena, ang pagkakaangat, ang kaligtasan. Welcome kang bumisita sa shop at panoorin kung paano kami magtrabaho, alok ni Alberto habang pinupunasan ng kamay gamit ang malinis na pamunas mula sa bulsa. Natigilan si Jennifer, parte ng sarili niya ay interesado. Pero isa pang bahagi, nag-alinlangan kung sayang lang ba uli ang oras niya. Pero pagkatapos ng isang buwang, puro kabiguan, handa na siyang sumubok ng bago. Sige, sabi niya, susunod ako. Ang biyahe patungo sa workshop ni Alberto ay parang pagpasok sa ibang mundo. Iniwan nila ang magagarang kalsada ng lungsod, nadaanan ang mga abalang lugar na puno ng negosyo, at pumasok sa isang tahimik na barangay kung saan nagkukwentuhan ang mga tao sa bangketa at naglalaro ang mga bata sa labas. Ang garahe ay maliit pero malinis. May 2 workbays, maayos na nakalagay ang mga gamit sa dingding, at may maliit na opisina sa likod. Walang computer diagnostics, walang diploma sa pader, walang receptionist na nakakurbata, pero may kakaibang aura sa lugar. Isang bagay na bihirang makita. Katahimikan, atensyon sa detalye at tunay na respeto sa sining ng pagkukumpuni. Magsisimula ako sa full check-up, sabi ni Alberto habang maingat niyang inipark ang Mercedes sabay. Minsan, ang mukhang komplikado, simple lang pala at kadalasan ang pinakamaliliit na problema ang pinagmumula ng pinakamalaking aberya. Umupo si Jennifer sa isang simpleng plastic na upuan na inabot ni Alberto mula sa opisina at nanood lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi siya binobomba ng teknikal na salita o malalaking pangako. Pinapanood niya ang isang taong totoong nagtatrabaho, gamit ang kamay, nakatuon, walang pagmamadali. At sa unang pagkakataon mula nang masira ang kanyang sasakyan, nakaramdam siya ng pag-asa. Nagising si Jennifer nung Martes na may kakaibang kaba sa tiyan. Hindi ito takot. Mas parang nerbiyos na nararamdaman mo kapag nasa sangandaan ka ng desisyon at hindi mo alam kung tagumpay o kabiguan ang kasunod ng iyong susunod na hakbang. Tumawag si Alberto kagabi. Sinabi niyang kailangan pa niya ng oras para mas laliman ang pagsusuri sa makina at ilalaan ang buong araw para dito. Kung gusto mong makakita ng progreso, pwede kang dumaan mamayang hapon, anya sa karaniwan niyang kalmadong tinig. Hindi nangako ng milagro, pero hindi rin kailanman nawawalan ng pag-asa. Habang abala sa trabaho sa buong maghapon, madalas bumalik sa isipan ni Jennifer si Alberto. Napansin niya kung gaano ito kaiba sa ibang profesional na nakilala niya. Ang mga naunang mekaniko ay laging may aura ng pagiging superior, gumamit ng komplikadong mga termino parang nasa entablado habang nagpapakitang gilas. Si Alberto naman ay diretso magsalita, parang kausap mo lang ang isang kaibigan. 5:00, nagdesisyon si Jennifer na kanselahin ang huling meeting at tumuloy na sa talyer.
Sa oras na iyon, buhay na buhay ang komunidad. Pauwi na ang mga tao mula sa trabaho, naglalaro ang mga bata sa bangketa at kumakalat sa hangin ang amoy ng hapunan. Lubos na kaiba sa matalas at istriktong corporate world na nakasanayan ni Jennifer. Pagdating niya, nakayuko si Alberto sa ilalim ng bukas na hood ng Mercedes. Malalim ang konsentrasyon. Hindi siya agad napansin, kaya't napatigil muna si Jennifer at pinanood ito. Maingat ang bawat kilos ng kanyang mga kamay, parang musikero na marahang hinahaplos ang instrumento, chine-check ang mga bahagi, maingat na inaayos. Magandang hapon, tawag ni Jennifer sa wakas. Tumayo si Alberto at ngumiti, pinupunasan ng kamay gamit ang panyo na tila palagi niyang dala. Hapon po, Miss Jennifer, sakto ang dating niyo. Nagsisimula pa lang akong buuin ang kabuuang larawan. Anong nakita mo? Tanong niya habang papalapit. Tingnan mo ito, sabi ni Alberto, sabay yaya sa kanya palapit. Lahat ng mga naunang mekaniko, mali ang pinagtutuunan ng pansin. Lumapit si Jennifer, maingat para hindi matamaan ang gilid ng makina at masira ang kanyang pulang blazer. Itinuro ni Alberto ang isang maliit at tiyak na bahagi sa loob ng makina at nagsimulang magpaliwanag, gamit ang mga salitang madaling maintindihan. Hindi dahil sa major mechanical failure kaya tumigil ang makina, paliwanag niya. Nabarahan ito dahil sa maliit na component na ito. Bahagya lang itong gumalaw, pero sapat para harangin ang galaw ng buong sistema. Para itong orasan kapag may isang gear na lumihis kahit kaunti, titigil ang takbo. At walang nakapansin dito? Tanong ni Jennifer gulat. Nakita nila, sagot ni Alberto, pero inakala nilang nasa tamang pwesto ito. Ang problema, naka-offset lang ito ng kalahating milimetro. Pero iyon lang ang kailangan para ma-lock ang buong makina. Tiningnan ni Jennifer ang maliit na parte. Halos hindi mo mapapansin sa gitna ng komplikadong makina. At bakit ito lumihis? Tanong niya. Inaayos ko pa ang bahagi na yan, sagot ni Alberto. Baka dahil sa vibration o baka may maliit na depekto mula pa sa pabrika. Pero ang importante, nahanap na natin. Habang bumalik si Alberto sa pag-aayos, muling umupo si Jennifer sa plastik na upuan. Pinanood lang niya ito. Tahimik, walang pagmamadali, walang sales talk, walang pressure. Isang lalaking ginagawa lang ang trabaho niya, maingat at may respeto. Ilang minuto ang lumipas, nagsalita si Jennifer. Pwede ba akong magtanong? Siyempre, sagot ni Alberto, hindi tumitingin mula sa makina. Paano ka natutong mag-ayos ng kotse? Nag-aral ka ba sa trade school o engineering? Huminto si Alberto, tumayo at sumandal sa kotse na may banayad at maalalang ngiti. Mahabang kwento yan, Ania. Sa totoo lang, nagsimula ako dahil wala kaming ibang pagpipilian. Lumaki kaming kapos. Wala kaming pambayad sa mekaniko. Kaya kapag nasisira ang sasakyan, ako ang kailangang umayos. At nagawa mong ayusin? Tanong ni Jennifer. Hindi agad, natatawang sagot ni Alberto. Noong una, mas marami pa akong nasira kaysa naayos, pero hindi ako tumigil. Naghahanap ako ng lumang manuals. Binubuksan ko ang mga parte para makita kung paano gumagana. Hanggang sa naramdaman ko, parang naiintindihan ko talaga ang makina. Parang alam ko kung ano ang kulang o mali. Interesado si Jennifer. Nais mo bang mag-aral ng engineering o kumuha ng formal na edukasyon? Bahagyang humina ang ngiti ni Alberto. Oo, tumango siya. Nag-try ako, nag-review, nag-aral para sa exams. Pero nung huling taon ko sa high school, nagkasakit si Papa. Kailangan ng may kumita. Naantala ang kolehiyo. At hindi ka na bumalik? Iba ang naging takbo ng buhay, sagot ni Alberto. Nag-asawa ako, nagkapamilya, binuksan ang talyer na to. Minsan naiisip ko pa rin, pero hindi ako nagsisisi. Nakahanap ako ng ibang landas. May sinseridad sa kanyang boses na tumagos kay Jennifer. Walang pait, walang reklamo, tanging kalmadong pagtanggap ng isang taong ginawa ang dapat at natagpuan ang kapayapaan sa kanyang piniling daan.
Pero masaya ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Jennifer, banayad. Oo naman, sagot ni Alberto, muling ngumiti. Bawat sasakyan parang bagong palaisipan at mahilig talaga akong lumutas ng problema. Bumalik siya sa trabaho, tahimik, focused, at doon na-realize ni Jennifer kung gaano kakaiba si Alberto. Isang taong mahal ang ginagawa, totoo magsalita at hinahayaan ang gawa ang magsalita para sa kanya. Miss Jennifer, sabi ni Alberto lumingon, pwede rin ba akong magtanong? Sige, sagot niya na curious. Anong trabaho mo? Tanong ni Alberto. May sarili akong consulting firm, sagot ni Jennifer. Tinutulungan namin ang mga kumpanya na ayusin ang kanilang management problems, pahusayin ang proseso nila, mga ganung bagay. Tumango si Alberto, nag-iisip. Interesante. So ikaw din pala ay taga-solve ng problema, hindi lang sa makina. Sa isang banda, medyo magkatulad nga, sabi ni Jennifer. Kapag may negosyo na hindi maayos ang takbo, parang makina ring hindi umaandar. Kailangan mong hanapin ang ugat ng problema at ayusin ito. May punto ka, sagot ni Alberto. Pagkatapos ay lumingon siya at nagtanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Nabigla si Jennifer, simple lang ang tanong pero hindi niya ito madalas itanong sa sarili. Oo, masaya naman ako, sagot niya matapos ang saglit na pag-iisip. Ako mismo ang nagtayo ng kumpanya mula sa wala. Mahirap pero nakagawa ako ng isang bagay na matatag. Ikinararangal dapat yan, sagot ni Alberto habang bumalik sa pagtutok sa isang bahagi ng makina. Ang bumuo ng isang bagay mula sa simula, hindi madali. Ilang sandali silang parehong tahimik. Si Alberto ay patuloy sa trabaho. Si Jennifer naman ay tahimik lang na pinapanood siya. Hindi nakakailang ang katahimikan. Sa halip, ito'y payapa at nakakagaan, malayo sa stress ng corporate life na kanyang nakasanayan. Ayan na, biglang sabi ni Alberto. Napaupo ng tuwid si Jennifer. Anong nakita mo? Itong parte na to lumuwag. Paliwanag ni Alberto habang hawak ang isang maliit na piraso ng metal. Ngayon kailangan kong malaman kung bakit ito lumuwag at kung paano ito maibabalik ng tama. Ipinakita niya ang parte. Maliit, hindi kapansin-pansin, pero siya pala ang naging dahilan ng buong problema. Ito lang ang sumira sa lahat. Kailangan ito maipasok ng eksaktong-eksakto. Kapag kahit bahagyang mali ang pwesto, hindi gagalaw ang makina. So ano na ngayon? Kailangan ko munang alamin kung bakit ito gumalaw. Kung ibabalik ko lang ito ng basta-basta, baka maulit lang ang problema. Kinuha ni Alberto ang isang magnifying glass at maingat na sinuri ang parte, hinahanap kung may gas-gas, damage o senyales ng maling paghawak. Lumapit si Jennifer interesado sa matutuklasan niya. Tingnan mo to, sabi ni Alberto habang itinuro ang isang gas-gas. Hindi dapat ito nandito, parang may nagtangkang pilitin ito. Sino naman kaya ang gumawa niyan? Mahirap sabihin, sagot ni Alberto habang umiiling. Baka nangyari noong isa sa mga naunang repairs. Minsan, kapag hindi alam ng tao ang gagawin, instinct nilang pilitin na lang. Patuloy siyang nag-inspeksyon. Parehong ang maliit na parte at ang mga kasamang bahagi nito. Napansin ni Jennifer kung gaano siya kamaingat, parang detektibeng may investigasyon. Malayo sa agresibong estilo ng iba niyang napuntahang mekaniko. Miss Jennifer, sabi ni Alberto, kailangan ko ng isang araw pa para siguraduhin na tama ang lahat. Pwede ko namang isalpak agad ngayon para lang makita kung aandar. Pero mas gusto kong maintindihan muna ang buong kwento. Walang problema, sagot ni Jennifer. Maglaan ka ng oras. Alam kong alam mo ang ginagawa mo. Gusto mo ba ng update sa tawag bukas? Pwede, sagot niya. O baka bumalik na lang ako rito kung okay lang. Siyempre, ngiti ni Alberto, masaya rin na may kausap habang nagtatrabaho. Pagkaalis ni Jennifer sa talyer, may kakaibang pakiramdam sa kanya. Mahigit 1 oras lang siyang nakaupo sa isang plastic chair sa isang simpleng garahe, nakikipagkwentuhan sa isang mekaniko tungkol sa makina at buhay.
Pero iyon na siguro ang isa sa pinakakahulugang usapan na naranasan niya sa matagal na panahon. Sa biyahe pa uwi, muling bumalik sa isip niya si Alberto at ang kaibahan nito sa 8 eksperto na nauna. May mga diploma ang mga iyon, mamahaling kagamitan at malalaking pangalan. Pero si Alberto, mayroon siyang wala sa kanila, ang pasensyang unawain talaga ang problema, hindi lang agad-agad magbigay ng generic na solusyon. At sa unang pagkakataon, mula nang masira ang sasakyan niya, nakaramdam si Jennifer ng totoong pag-asa. Hindi dahil nangako si Alberto ng milagro, kundi dahil ipinakita niya ang mas mahalagang bagay, tahimik na kumpiyansa at ganap na katapatan. Kinabukasan ng Miyerkules, nang bumalik si Jennifer sa garahe, sinalubong siya ni Alberto na may kakaibang ngiti sa mukha. "May magandang balita ba?" tanong ni Jennifer. Magandang-maganda," sagot ni Alberto. "Nalaman ko na kung ano talaga ang sanhi ng sira at kung paano ito ayusin. At may maliit akong panalo ngayong araw." "Anong klaseng panalo?" Lumapit si Alberto sa Mercedes at pinihit ang susi sa ignition. Umubo ang makina, sandaling tumigil, pero pagkatapos nabuhay ito sa mahina pero malinaw na tunog. Hindi pa ito perpekto. Pero sa unang pagkakataon matapos ang higit 1 buwan, nakarinig ulit ng buhay ang makina. Hindi pa ito 100%, ha? Mabilis na dagdag ni Alberto, pero nagigising na siya. "Bukas, aayusin ko ang timpla at babalik na siya sa dati." Lumapit si Jennifer, nanlaki ang mata. Matapos ideklarang patay ng 8 eksperto, nabuhay muli ang kanyang kotse. "Paano mo nagawa yon?" tanong niya, halatang hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Alberto, may grasa sa kamay. "Pasensya at siguro kaunting katigasan ng ulo," biro niya. "Hindi ako naniniwala sa patay na makina. Makina lang yan. At lahat ng makina pwedeng ayusin, kailangan lang tingnan sa tamang anggulo." Sa sandaling yon, habang pinapanood ni Jennifer ang kalmado tiyak na kilos ni Alberto, naisip niya ang isang bagay na hindi naintindihan ng kahit isa sa 8 eksperto. Hindi sa komplikado ang makina ang problema. Ang totoong hadlang ay wala ni isa sa kanila ang handang bumagal, lumalim at talagang unawain ito. May taglay na kakaiba si Alberto, isang uri ng matatag na determinasyon na hindi natinag. Huwebes ng umaga, dumaan si Jennifer sa talyer, dala ang 2 tasa ng kape at isang maliit na paper bag na may lamang matamis na tinapay mula sa isang lokal na panaderyang nadaanan niya. Hindi ito mamahalin, pero para sa kanya tama lang na ipakita ang pasasalamat para sa pagsisikap at dedikasyon ni Alberto. 3 araw na sunod-sunod siyang nagtrabaho sa makina ng sasakyan niya. May kasipagan at pasensyang hindi niya nakita sa kahit isa sa 8 espesyalista na nauna. "Magandang umaga," bati ni Jennifer pagpasok. "May dala akong kape." Tumingala si Alberto mula sa makina, abala na agad sa trabaho. "Ayos to, salamat talaga." Nagkaroon sila ng tahimik at simpleng coffee break habang ipinapaliwanag ni Alberto ang mga nadiskubre niya kagabi. Nagpaiwan siya sa talyer hanggang halos 10:00 ng gabi. Nagaayos at masusing tinitingnan ang bawat bahagi ng makina. "Miss Jennifer," panimula niya, seryoso ang boses, "may kailangan akong sabihin. Ang sanhi ng problema ng makina mo, hindi ito dahil sa normal na pagkaluma o biglaang sira." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Jennifer, lumalalim ang interes. Ipinakita ni Alberto ang ilang piyesang inalis niya. Itinuturo ang mga gasgas at marka sa metal. "Hindi dapat may ganito. May gumamit ng maling tools at ginamitan ng puwersa sa mga bahagi na nangangailangan ng presisyon, hindi lakas." Lumapit si Jennifer, sinusuri ang mga bahagyang uka. "Ibig mong sabihin, may nakasira sa makina ko?" Hindi sinasadya, paglilinaw ni Alberto, pero dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman. Pinilit nilang ayusin ang problema kahit hindi nila lubos na nauunawaan, at habang sinusubukan nilang ayusin, lalong lumala. "Sino ang gumawa nun?"
Tanong ni Jennifer, bagamat parang alam na niya ang sagot. Maaring kahit sino sa mga naunang tumingin, baka nagsimula sa isa, tapos sinundan ng iba na hindi napansin ang maling ginawa at nagpatuloy ang problema. Naramdaman ni Jennifer ang halo ng frustration at ginhawa. Frustration sa kapabayaan ng iba. Ginhawa sa wakas ay nalaman na niya ang totoo. Pwede pa bang ayusin ang pinsala? Naayos na, sagot ni Alberto habang lumalapit sa Mercedes. Gumana na ng buo ang makina, kailangan na lang ng ilang final tweaks para maging perpekto. Ikinabit niya ang susi at umandar ang makina. Ngayon makinis ang takbo, walang putol, walang alanganin. Ang tunog ay banayad, isang maayos na German machine. Gumana na talaga, bulong ni Jennifer habang lumalapit, hindi lang basta gumagana, ngiti ni Alberto. Mas maayos pa ngayon kaysa noong dumating ito. May mga in-improve ako habang inaayos. Ilang sandali, nakatayo lang si Jennifer, pinapakinggan ang ritmo ng makina. Halos hindi pa rin siya makapaniwala. 8 eksperto na ang sumuko. Tens of thousands ang halaga ng replacement na pinayo nila. Pero sa loob lang ng 4 na araw, nabuhay ito muli sa kamay ni Alberto. Alberto, magkano ang bayad ko? Tanong niya. Hindi ko pa na-breakdown lahat, sagot nito. May ilang piyesa akong ginamit at ilang araw din ang ginugol pero wala namang masyadong mahal. Hindi dahil sa presyo kaya ako nagtatanong, sabi ni Jennifer. Hindi ko lang maintindihan kung paanong naayos mo ito sa 4 na araw, samantalang di mahanapan ng sagot ng iba sa isang buwan. Pinatay ni Alberto ang makina at sumandal sa kotse, tila nag-iisip. Miss Jennifer, pwede ba akong maging tapat? Sa tingin ko, hindi talaga makina ang problema. Nakunot ang noo ni Jennifer. Ano? Maraming eksperto ang tumingin sa kotse mo. Matalino sila, may training, may karanasan, pero umaasa sila sa manuals, checklists at standard procedures. Kapag may problema na wala sa libro, nagkakandara pa sila. Habang nagsasalita, kalmado lang si Alberto naglilinis ng tools sa gilid. Ako, wala akong manual. Hindi ako dumaan sa formal na training. Natuto ako sa panunood, pag-i-eksperimento at pag-unawa sa lohika ng makina. At paano nababago noon ang paraan ng pag-aayos mo? Ganito, sabi ni Alberto. Pag tinitingnan ko ang makina, hindi ako naghahanap ng textbook answer. Pinapakinggan ko kung anong sinasabi ng makina. Nagsasalita ang makina, biro ni Jennifer, bahagyang nakangiti. Tumawa si Alberto, hindi literal, pero oo, sa isang paraan. Bawat makina may sariling ugali. Kapag may mali, may senyales. Ang sikreto ay kung marunong kang makinig at karamihan hindi. Pero ikaw, marunong. Pinag-aralan kong matutong makinig, sagot niya. Sabi ng nanay ko noon, may pakiramdam daw ako sa mga makina. Kapag may nasisira, ako ang gagalaw hanggang magets ko kung anong nangyari. Tumingin si Alberto kay Jennifer, seryoso. Pwede ba akong magsabi ng totoo? Ang makina mo, isa sa mga pinaka-interesanting problema na na-encounter ko. Hindi ito natabunan ng dumi o luma na. Natabunan ito ng maling paghawak. Bawat layer na binuksan ko, may nakatagong problema na naiwan ng ibang tao. Pero sa pinakaugat, simple lang talaga ang issue. Sumandal si Jennifer sa plastik na upuan, pilit iniintindi ang lahat ng sinabi niya. Naisip mo na bang magtrabaho sa mas malaking shop, yung mas kompleto sa kagamitan? Oo, minsan, sagot ni Alberto. May ilang nag-alok na rin pero palagi kong tinatanggihan. Bakit? Kasi sa malalaking shop may kahon ka. Ikaw lang ang taga-preno o taga-suspension. Ako, gusto kong maunawaan ang buong kotse, kung paano konektado ang lahat ng parte. At nagagawa mo yan dito? Oo, dito ako ang bahala sa oras, sa paraan, na ibibigay ko ang sapat na atensyon sa bawat problema. Tumingin si Jennifer sa paligid. Simple lang ang lugar. Walang makintab na gamit, walang showroom vibes. Pero mayroong isang bagay dito na wala sa mga mamahaling garahe. Ang panahon at espasyo para sa maingat at makabuluhang paggawa. Alberto, pwede ba akong mag-alok?
Sige lang, may ilang kaibigan akong reklamo ng reklamo sa mga service center nila, mga may mamahaling kotse, imported, na tiyak magugustuhan ang klase ng trabaho mo. Bukas ka ba sa referrals? Nag-isip si Alberto. Depende, sabi niya. Ayokong magsiksik ng masyadong marami, doon nagsisimula ang pagkakamali. Hindi naman volume ang usapan, 1 o 2 kotse lang kada buwan, galing sa mga taong pinahahalagahan ng kalidad at marunong maghintay. Kung ganun, bukas ako. Tumango si Alberto. Masarap magtrabaho kapag nire-respeto ka ng kliyente. Sa sandaling iyon, narinig nila ang maingay na makina sa labas. Dumating ang bagong customer, isang lumang Volkswagen Gol na may kalampag sa tambutso. Lumabas si Alberto para salubungin ang driver, isang matandang lalaking taga-barangay. Mr. Alberto, bumalik na naman yung tunog, anya habang bumababa sa kotse. Tingnan natin yan, Mr. Antonio, sagot ni Alberto na may ngiti. Pinanood ni Jennifer habang nakikipag-usap si Alberto sa bagong kliyente at napansin niya ang isang bagay. Ang kanyang tono, pasensya at atensyon ay hindi nagbago. Luxury Mercedes man o lumang Volkswagen, pareho ang pagtrato ni Alberto. May pag-aalaga, may respeto at may tahimik na kahusayan na hindi matuturo sa kahit anong manual. Pareho pa rin ang respeto, pareho pa rin ang tahimik na dedikasyon. Miss Jennifer, sandali lang po ha, sabi ni Alberto. Titingnan ko lang ang kotse ni Mr. Antonio, sandali lang ito. Sige lang, sagot ni Jennifer, nakangiti. Nanatili siyang nakaupo. Pinanood si Alberto na lumapit sa lumang Volkswagen Gol. Nakakarating lang. Sa loob lang ng 15 minuto, natukoy na niya ang problema, ipinaliwanag ito ng malinaw kay Mr. Antonio at naayos agad sa mismong oras na iyon. Maluwag lang ang bolt sa tambutso, paliwanag niya. Madaling ayusin. Kaunting adjustment lang. Hayaan mo na akong bayaran ka kahit papaano, giit ng matandang lalaki. Walang kailangan, sagot ni Alberto habang umiiling. Sa susunod na full check-up mo na lang natin isama. Nang umalis na si Mr. Antonio, hindi napigilan ni Jennifer ang mapansin. Inayos mo ang problema pero hindi ka naningil. Madali lang naman yun, sagot ni Alberto. Matagal na naming kliyente si Mr. Antonio. Parang mali namang maningil sa 2 minutong trabaho. Pero oras mo pa rin yun at may halaga ang oras mo. Ngumiti si Alberto banayad. Natutunan ko na ang isang masayang customer ay mas mahalaga kaysa sa madali ang kita. Uwi si Mr. Antonio ngayon at ikukuwento niya sa mga tao kung paanong inayos ko agad ang sira nang walang singil. Mas mahalaga yun kaysa sa 10 reais na pwede kong hingiin. Doon na-realize ni Jennifer, iba ang pananaw ni Alberto sa negosyo kumpara sa karamihan ng mga entrepreneur na kilala niya. Hindi siya naghahabol ng mabilisang kita. Ang focus niya ay sa tiwala, reputasyon at pangmatagalang ugnayan. Hindi ka nag-aral ng business, di ba? Hindi formally, sagot ni Alberto. Dapat siguro nag-aral ka. Mas matalas pa instincts mo kaysa sa ibang kilala kung may business degree. Tumawa si Alberto. Gamit lang ako ng common sense. Tinatrato ko ang mga customer sa paraang gusto kong tratuhin kung ako ang nasa sitwasyon nila. Mas malalim pa diyan, sagot ni Jennifer. Yan ang pundasyon ng isang matalino at sustainable na negosyo. Bumalik ang atensyon nila sa Mercedes, ipinaliwanag ni Alberto na bago tuluyang i-wrap up ang repair. Gusto pa niyang magsagawa ng ilang huling tests para masigurong talagang maayos ang lahat. Pwede ko bang i-test drive? Sige, gusto mo ba akong isama? Kung okay lang sa'yo, sagot ni Alberto. Mas maganda kung may makakapansin, kung may kakaiba habang umaandar. Kaya't magkasama silang lumabas. Si Alberto ang nagmamaneho, si Jennifer sa passenger seat. Medyo kakaibang pakiramdam na may ibang nagmamaneho ng sarili niyang kotse. Pero hindi siya nainis. Gusto rin niyang makita kung paano makisalamuha si Alberto sa sasakyan habang ito'y umaandar. Sa buong biyahe, nagmamasid si Alberto, sinusubukang iba't ibang bilis at pinakikinggan ang makina.
Parang may usap silang dalawa, siya at ang kotse. Maganda ang response ng makina, sabi niya pagkatapos ng 20 minuto. Mas maganda pa nga kaysa sa inaasahan ko para sa ganitong kilometrahe. Mas maganda kaysa sa inaasahan. May ilang tweaks akong ginawa habang inaayos, amin ni Alberto. Wala namang malaki, maliit na adjustments lang para sa fuel efficiency at performance, still within manufacturer specs, pero optimized na. Ramdam ni Jennifer ang pagkakaiba, mas makinis, mas mabilis sumunod, mas tahimik. Alberto, sabi niya, masyado kang magaling para dito lang sa maliit na talyer. Napatingin si Alberto, bahagyang gulat. Bakit mo nasabi? Dahil hindi lang basta pag-aayos ang ginawa mo, pinahusay mo pa ang sasakyan. Hindi lang ito kasanayan sa talentong buo. Tumahimik si Alberto nakatingin sa daan nang muling magsalita mas seryoso ang tono. Miss Jennifer, kung tutuusin, minsan iniisip ko rin paano kaya kung nakapag-aral ako ng engineering, kung nagtrabaho ako sa high-tech lab gamit ang pinakamahusay na kagamitan. At anong naiisip mong mangyayari? Hindi ko sigurado, sagot niya. Baka mas marami akong natulungan, baka mas komplikadong problema ang nasolusyonan ko, pero baka rin hindi ako naging masaya sa isang kumpanyang sobrang istrikto. Gusto kong ayusin ang problema sa sarili kong paraan. At naintindihan ni Jennifer, may utak si Alberto, may puso, at may kalayaang hindi mo basta makikita sa corporate world. Paano kung, tanong niya ng maingat, may paraan para maabot mo ang mas maraming tao, makatulong pa sa iba, pero manatili ka pa ring malaya? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa alam ng buo, sagot ni Jennifer, nag-iisip ng malakas. Pero may ilang ideya na akong naiisip. Pagbalik nila sa garahe, tinapos ni Alberto ang huling touches sa makina. Pagkatapos, umatras siya at tumango. Ayos na, ready na siya. May kakaibang damdamin si Jennifer pagkatapos ng ilang araw ng pagbisita, pag-upo sa plastic chair, pagbabahagi ng kape at kwento, panunood sa kanyang pagtatrabaho, parang may isang kabanata ang natatapos. Magkano ang singil mo? Tanong niya. 300 reais, sagot ni Alberto tila wala lang. May ilang piyesang ginamit, ilang oras na inubos, pero wala namang masyadong mahal. Napahinto si Jennifer, 300. Samantalang ang 8 mekaniko dati, siningil siya ng 5,000 hanggang 10,000 bawat isa, para lang sabihing wala ng pag-asa ang makina. At si Alberto na hindi lang nag-ayos, kundi pinahusay pa, ay 300 lang ang hinihingi. Alberto, sabi niya ng dahan-dahan, masyado kang mababa maningil. Narito ang pagsasalin sa Filipino, Tagalog, ng huling bahagi ng iyong kwento. Talaga bang sa tingin mo ganon? Tanong ni Alberto. Oo naman, sagot ni Jennifer. 8 profesional ang nagsabing kailangan kong gumastos ng 80,000 reais para palitan ng makina. Pero hindi mo lang ito inayos, pinahusay mo pa. Ang pagsingil ng 300 lang, sa totoo lang, hindi makatarungan sa halaga ng trabaho mo. Napatawa ng mahina si Alberto. Miss Jennifer, sinisingil ko lang kung ano ang tingin kong makatarungan, hindi ko layuning samantalahin ng sinuman. At ako naman, gustong magbayad ng tama para sa kalidad ng trabaho mo. Walang ibang sinabi si Jennifer. Inabot niya ang kanyang handbag, kinuha ang 1,000 reais na cash at iniabot ito. Ito ang sa tingin ko ay nararapat para sa ginawa mong trabaho. Nag-atubili si Alberto, halatang hindi komportable. Sobra naman yan, seryoso. Hindi sobra, sagot ni Jennifer, banayad ang tinig. Tamang-tama lang yan para sa halaga ng serbisyo mo. Tanggapin mo ito, hindi bilang tip, hindi dahil sa awa. Tanggapin mo dahil karapat-dapat kang kilalanin. Maingat na tinanggap ni Alberto ang pera. At alam ni Jennifer na ang mas mahalaga kaysa sa halagang iyon ay ang mismong pagkilala. Sa wakas, may nakapansin sa tunay na halaga ng kanyang ginagawa. Salamat, mahinang sabi ni Alberto. Matagal na rin mula nang may tumingin sa trabaho ko ng ganyan. Deserve mo yan, sagot ni Jennifer.
At sisiguraduhin kong mas maraming makakita pa nun. Habang pauwi si Jennifer noong hapon na iyon, maayos ang andar ng makina, parang bagong labas sa pabrika. Hindi lang ang pagkakaayos ng sasakyan ang nasa isip niya. May isang bagong ideya na unti-unting nabubuo. Isang ideyang nagsimula sa mga usapan nila ni Alberto. Isang ideyang matapang at maaring magbago ng buhay. Para sa kanilang dalawa, matagal na siyang may kinakaharap na business challenge at si Alberto, kahit hindi niya alam, ang nagsilbing sagot. Ipinakita niya na ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa diploma o mamahaling tools, kundi sa puso, kasanayan at sa determinasyong ituloy ang laban kahit sumuko na ang iba. Kinabukasan, Biyernes, nagising si Jennifer na may kakaibang pakiramdam ng kawalan. Sa nakaraang linggo, ang pagbisita sa garahe ni Alberto ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw. At ngayong maayos na ang kotse, may kulang. Pero higit pa ron, ang ideya mula kahapon ay mas malakas pa. Habang nasa desk siya, sinubukan niyang magtrabaho. Pero paulit-ulit bumabalik ang isip niya kay Alberto sa kanilang mga usapan sa kanyang potensyal at sa limitasyon ng kanyang munting shop. Sayang naman, naisip niya. Sayang kung mananatiling lihim ang ganitong galing. Pagsapit ng late morning, nagdesisyon siya. Kinansela ang lahat ng kanyang hapon na meeting, kinuha ang susi ng kotse at tumuloy diretso sa talyer. Handa na siyang makipag-usap ng masinsinan, may dala siyang proposisyon at gusto niya itong ipresenta ng maayos. Pagdating niya, abala si Alberto sa isang luma at gamit na Honda motorcycle. Katulad ng dati, lubos ang konsentrasyon, steady ang mga kamay at buo ang atensyon. Na-amaze si Jennifer, pareho pa rin ang trato niya kung luxury car man o lumang motor. Magandang hapon, bati niya. Tumingala si Alberto at ngumiti. Magandang hapon, Miss Jennifer. Hindi ko inaasahang darating ka ngayon. May problema ba sa kotse? Wala, maayos na maayos ang takbo, sagot niya. Pero may iba akong gustong pag-usapan. Pinunasan ni Alberto ang mga kamay at ibinigay ang buong atensyon niya. Isang bihirang kakayahan ang tumigil at tunay na makinig. Sige po. Huminga ng malalim si Jennifer. Pinag-isipan niyang mabuti ang mga sasabihin, ngunit ngayon na narito na siya, parang mahirap bigkasin ang panimula. Sinabi mo sa akin noon na gusto mong mag-aral ng engineering, na sana nagkaroon ka ng pagkakataong makagamit ng mas advanced na tools. Oo, sagot ni Alberto. At sinabi mo rin na ayaw mong mawala ang kalayaan mo sa isang malaking kumpanya. Tumango si Alberto interesado. Paano kung sabihin kong may paraan para makuha mo pareho? Bahagyang ikiniling ni Alberto ang ulo. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Jennifer sa pamilyar niyang plastic chair na halos parang sariling upuan na niya. May ideya ako at gusto kong pag-isipan mo muna bago ka sumagot. Nakikinig ako. Gusto kong tulungan kang bumuo ng mas malaki, isang bagong workshop. Mas kumpleto ang kagamitan at nakatuon para sa high-end na sasakyan at mga kliyenteng naghahanap ng kalidad. Ikaw pa rin ang may-ari, ikaw ang magpapatakbo. Pero this time, may resources ka na tumutugma sa galing mo. Tahimik si Alberto, kita ni Jennifer ang gulat at marahil ang pag-aalinlangan. At anong magiging papel mo rito? Tanong ni Alberto. Magiging partner mo ako. Ako ang magbibigay ng initial investment, tutulong sa pag-set up at gagamitin ko ang network ko para magdala ng kliyente. Ikaw naman ang magpapatuloy sa ginagawa mong mahusay, ayusin ang mga bagay na hindi kayang ayusin ng iba. Maghahati tayo sa kita ayon sa ambag. Lumayo si Alberto, naglalakad-lakad sa loob ng shop, malalim ang iniisip. Napakagandang alok, niya. Hindi ito kagandahang loob, sagot ni Jennifer. Negosyo ito. May talento ka, Alberto, at ang ganitong talento bihira. May paraan akong ibigay sa iyo ang entablado na karapat-dapat sa galing mo. Gaano kalaki ang iniisip mo?
Ikaw ang magdedesisyon. Pwede tayong magsimula ng maliit tapos palakihin habang dumarami ang demand. Ang mahalaga, magkaroon ka ng tamang espasyo, kagamitan at suporta. At ang mga kliyente, may mga tao na akong naiisip, sagot ni Jennifer. Mga pagod na sa mahal na garahe na kulang sa kalidad, mga handang magbayad para sa tunay na serbisyo, pareho pa rin ang maingat na paggalaw, pareho pa rin ang dedikasyon. Pwede ko bang ilabas ulit ang kotse para sa huling test drive? Tanong ni Alberto. Gusto ko lang siguraduhing perpekto talaga ang lahat. Siyempre, sagot ni Jennifer. Muli silang lumabas pero kakaiba ang biyahe ngayon. Mas kampante si Alberto. Iba't ibang kondisyon ng pagmamaneho ang sinubukan niya, pinakikinggan ng makina, tinutukan ang bawat detalye. Pagkalipas ng humigit kumulang 30 minuto, ngumiti siya. Perpekto ang makina, sabi ni Alberto. Mas makinis pa kaysa sa karamihan ng mga bagong sasakyang nahawakan ko. Alberto, kung anong ginawa mo sa kotse ko, iyon mismo ang klase ng serbisyo na hinahanap ng network ko. Mga taong pinahahalagahan ng presisyon, malasakit at pangmatagalang resulta. Mukhang mataas ang standards ninyo. Oo, amin ni Jennifer. Pero handa rin kaming magbayad para sa kalidad. Hindi ito market na nakabase lang sa presyo. Ito'y tungkol sa tiwala at resulta. Pagbalik nila sa talyer, pinatay ni Alberto ang makina at humarap kay Jennifer, may kalmadong kumpiyansa. Miss Jennifer, sabi niyan, handa na ako, kasali na ako. Nakaramdam si Jennifer ng kakaibang saya. Hindi lang ito isang business deal, isa itong hakbang tungo sa isang bagay na tunay na makabuluhan. Sigurado ka? Oo, pero may ilang kondisyon ako. Sige, sabihin mo. Una, hindi tayo kailanman gagamit ng shortcut sa kalidad. Kahit gaano ka busy, walang kompromiso. Sobrang sangayon ako. Pangalawa, ako ang pipili ng team, yung mga taong kilala ko at pareho ng prinsipyo. Dapat lang. Pangatlo, makatarungang presyo. Hindi ako manloloko, pero ayoko ring mababa masyado. Ganon din ang nasa isip ko. Iniabot ni Alberto ang kamay. Kung ganon, may kasunduan na tayo. Nagkamay sila. At doon naramdaman ni Jennifer ang kalinawan na matagal na niyang hindi naramdaman. Kailan mo gustong simulan ng planning? Tanong niya. Handa ako kahit kailan, pero gusto ko munang tapusin ang mga sasakyang ginagawa ko ngayon. Ayoko nang may naghihintay. Makatarungan yan. Habang ikaw, dagdag ni Jennifer, mag-uumpisa na akong tumingin ng lokasyon, kagamitan at business structure. At kakausapin ko sina Roberto at Carlos, sabi ni Alberto. Gusto kong malaman kung sino talaga ang gustong sumama. Habang papauwi si Jennifer ng hapon na iyon, ibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, layunin. Hindi lang ito basta investment, ito ay simula ng isang bagay na makabuluhan. Nang sumapit ang weekend, buong-buo ang atensyon ni Jennifer sa proyekto. Nagsaliksik siya tungkol sa premium auto service market, tumingin ng commercial properties at gumawa ng draft business plan. Buong puso siya at nasisiyahan sa bawat sandali. Lunes ng umaga, tumawag siya kay Alberto. Good morning, kumusta ang weekend mo? Productive, sagot nito. Nakausap ko na sina Roberto at Carlos. Excited sila. Gusto nilang sumali. Ayos ako rin, tumingin na ng mga posibleng lokasyon ng talyer at kagamitan. Gusto mo bang magkita mamaya para pag-usapan lahat? Sige, late afternoon pwede ako. Perfect, pupunta ako sa shop. Ginugol ni Jennifer ang buong araw sa pag-aayos ng mga numero, paghahanap ng suppliers at legal requirements, ang paborito niyang parte ng negosyo. Ang sandaling nabubuo sa realidad ang isang magandang ideya. Hapon na nang dumating siya sa talyer. Naabutan niya si Alberto na tinatapos ang trabaho sa isang Volkswagen Amarok. Gaya ng dati, focus, tahimik at deliberado ang kilos. Malapit na ako, sabi ni Alberto nang mapansin siya. Konting minuto lang. Tumango si Jennifer at umupo sa pamilyar na upuan na ngayon ay parang sariling pwesto na niya. Humanga siya sa kung paano si Alberto hindi kailanman nagmamadali kahit papalubog na ang araw. Steady, tiyak, maingat.
Tapos na, sabi ni Alberto. Isinasara ang hood at pinupunasan ng kamay. Isa na namang satisfied na customer. Lumipat sila sa maliit na opisina sa likod. May dalang printed notes si Jennifer, listahan ng lokasyon at mga cost estimates. May 3 posibleng lugar para sa bagong shop, panimula niya. Lahat may sapat na espasyo para sa 6 na sasakyan, may opisina at storage. Saan ang mga ito? Una, downtown, malapit sa business district. Pangalawa, sa main road na Matao, maganda ang visibility. Pangatlo, sa upscale residential area. Nag-isip si Alberto. Mukhang promising ang downtown, malapit sa mga kliyenteng gusto nating i-target. Pareho tayo ng iniisip, sagot ni Jennifer. Mas mahal nga lang ng kaunti, pero sa tingin ko sulit naman ang return. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, layout ng shop, mga tools na kailangang bilhin, at kung paano patatakbuhin ang admin side. Habang tumatagal ang usapan, lalong nagiging totoo ang lahat. Ipinakita ni Alberto ang kahangahangang praktikal na pag-unawa sa kung ano ang kinakailangan para bumuo ng isang dekalidad na auto repair shop. Miss Jennifer, may gusto akong imungkahi. Sige, sabihin mo. Paano kung dahan-dahan muna tayo magsimula? Imbes na buuin agad ang lahat, magrenta muna tayo ng mas maliit na espasyo, subukan ang market, at lumago habang tumataas ang demand. Napakasensitibong approach niyan. Mas mababa ang risk sa simula. Tama, at sa ganung paraan matututuhan mong pamahalaan ang mas malaking operasyon ng hindi nasasakripisyo ang kalidad ng serbisyo. Napagtanto ni Jennifer na may likas na pag-iisip sa negosyo si Alberto kahit hindi siya nakapag-aral ng management. Maingat pero may pangarap, realista pero may imahinasyon. Alberto, pagkatapos ng usapan natin ngayon, mas lalo akong kumbinsido na magiging matagumpay ang partnership natin. Excited din ako. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may tunay akong pagkakataon na lumago bilang profesional. Napagkasunduan nilang bisitahin ang mga posibleng lokasyon sa susunod na linggo at simulan ang pagdedetalye ng partnership. Habang paalis si Jennifer, tinawag siya ni Alberto. Miss Jennifer, salamat! Hindi lang sa oportunidad kundi sa paniniwala mo sa trabaho ko. Alberto, ako dapat ang magpasalamat. Ibinalik mo ang tiwala ko na may mga profesional pa ring gumagawa mula sa puso. 2 linggo ang lumipas at pumirma sila ng lease para sa isang 400 metro kwadrado na warehouse sa Central District ng lungsod. Ito ang perpektong espasyo, mataas ang kisame, maliwanag ang natural light at madaling puntahan ng mga customer. 1 buwan ang ginugol sa pagbabago. Si Alberto mismo ang nag-supervise ng bawat detalye, mula sa electrical installation hanggang pagpipintura ng pader. Si Jennifer naman ang nag-asikaso ng lahat ng papeles at pakikipag-ugnayan sa mga equipment suppliers. Mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko, sabi ni Alberto habang pinapanood ang pag-install ng mga bagong kagamitan. Isang state-of-the-art hydraulic lift, computerized diagnostic machines, at precision tools mula sa abroad. Deserve mong magtrabaho gamit ang pinakamahusay, sagot ni Jennifer. At deserve ng mga kliyente natin ang pinakamahusay na serbisyo. Isinama sina Roberto at Carlos bilang minority partners, bawat isa'y may kanya-kanyang expertise. Si Roberto ay eksperto sa brake at suspension systems. Si Carlos ay bihasa sa electronic fuel injection at air conditioning. 4 na tayo ngayon, sabi ni Alberto sa araw ng opisyal na pagbubukas. 4 na profesional na may iisang layunin ang gumawa ng pinakamahusay na trabaho. Pinangalanan nilang Precision Motors ang shop, mungkahi ni Jennifer na agad namang inaprubahan ng lahat. Isang pangalan na tumutugma
sa kanilang misyon, precision, kalidad at atensyon sa detalye. Ang unang mga kliyente ay galing sa network ni Jennifer, mga may-ari ng BMW, Mercedes, Audi at iba pang luxury cars na nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. At mula unang araw, naging malinaw na handa na si Alberto at ang kanyang team sa hamon. Hindi pa ganito kaganda ang takbo ng kotse ko, sabi ng may-ari ng isang BMW X5 na nabigo ng ipaayos sa 3 ibang talyer bago sa kanila. Pagkalipas ng 6 na buwan, may waiting list na sila. Lumaganap ang reputasyon ng Precision Motors sa target market nila, mga executive na handang magbayad para sa kalidad. Alberto, mukhang panahon na para pag-isipan natin ang expansion, sabi ni Jennifer sa isa sa kanilang buwanang business review. Iniisip ko na rin, sagot ni Alberto. May 2 mekanikong kilala ko na bagay sa team. May espasyo pa ba sa warehouse? Meron. Pwede nating i-double ang capacity nang hindi nasasakripisyo ang kalidad. Sa 10 buwan, sinimulan nila ang expansion, 6 na service base, 8 empleyado. Fully booked na schedule hanggang 15 araw advance. Ang Precision Motors ay naging isa sa mga kilalang pangalan sa high-end auto repair industry. Hindi ko inakala na lalaki tayo ng ganito kabilis, amin ni Alberto sa isang meeting. Ang tagumpay ay direktang resulta ng kalidad ng trabaho mo. Ng trabaho natin, pagwawasto ni Alberto, umarangkada lang tong partnership dahil pareho tayong may ginampanan. Ngumiti si Jennifer, totoo yun. Ang pinagsamang teknikal na galing ni Alberto at business acumen ni Jennifer ay lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kabuuan ng mga bahagi nito. Alberto, pwede ba akong mag-confess? Siyempre, nang masira ang makina ko at 8 espesyalista ang nagsabing imposible na, handa na akong sumuko. Kung hindi mo yun inayos, baka hindi lang kotse ang nawala sa akin, kundi pati ang isa sa pinakamagandang business opportunity ng buhay ko. Tumawa si Alberto. Miss Jennifer, sa tingin ko nagkakilala tayo sa tamang panahon. Kailangan mo ng taong aayusin ang makina mo. Ako naman, kailangan ng taong maniniwala sa kakayahan ko. At ngayon may matatag tayong negosyo, masaya ang mga kliyente at may potensyal pa tayong lumago. Sa labas ng Precision Motors, abala ang negosyo. Mga luxury cars ang papasok at palabas. Masasayang customer, masisipag na empleyado, may pagmamalaki sa ginagawa. Ito ang resulta ng isang pustahan na nagtagumpay. Isang pustahan na kapag tunay na talento ay binigyan ng tamang oportunidad at suporta, kayang lumikha ng ekstraordinaryo. At na minsan, ang imposible sa iba ay simpleng hamon lang na naghihintay ng tamang taong susolusyon dito. Ang mga numero na mismo ang nagsalita. Ang Precision Motors ay naging isa sa mga pinakahinahanap na auto repair shops sa buong lungsod. Ang kanilang mga kliyente ngayon ay mula sa matagumpay na negosyanteng lokal hanggang sa mga kilalang personalidad na bumibiyahe mula sa malalayong lugar para lang ipaayos ang kanilang sasakyan kay Alberto at sa kanyang team. Miss Jennifer, dumating na po ang ministro, sabi ng receptionist sa intercom. Ngumiti si Jennifer. Hindi pa rin siya makapaniwalang 2 taon lang ang nakalipas. Lahat ng ito ay isang ideya lang, isang pustahan ng tiwala sa pagitan ng isang business consultant at isang mekanikong mula sa isang payak na garahe. Ngayon ang Minister of Communications ay isa ng loyal na kliyente. Bumaba siya sa service area kung saan abala si Alberto sa pagpapaliwanag ng problema sa Mercedes S500 ng ministro. Hindi maitatanggi ang paglago niya. Nasa kanya pa rin ang parehong kababaang loob, pero ngayon ay may bitbit ng tahimik na autoridad. Klaro at kumpiyansa ang komunikasyon niya at kahit ang pinakametikuloso na kliyente ay agad siyang nirerespeto. Ministro, ang problema ay nasa pneumatic suspension,
paliwanag ni Alberto habang ipinapakita ang mga gastado ng bahagi. Karaniwang issue ito sa modelong ito, pero huwag po kayong mag-alala, may original parts kami, pati ang tamang kagamitan para ayusin ito ng maayos. Alberto, simula nang dito ko na dinadala ang mga kotse ko, wala na akong naging problema. Kakaiba ang galing ninyo, sabi ng ministro bago umalis. Pagkaalis ng ministro, lumapit si Jennifer kay Alberto ng may ngiti. Isa na namang masayang kliyente, ang sarap ng pakiramdam, hindi ba? Magkasabay silang naglakad sa shop floor. 12 empleyado ang nagtatrabaho, sabay-sabay sa 8 sasakyan. Lahat sumusunod sa standards na itinakda ni Alberto mula pa noong unang araw. Si Roberto ay ngayon ang technical supervisor. Si Carlos naman ang namumuno sa electronics division. Lahat ay alam ang kanilang papel. Lahat ay may pagmamalaki sa trabaho. Alberto, may gusto akong iparating, sabi ni Jennifer habang papasok sila sa opisina. Ano yun? May natanggap akong proposal kahapon. Isang dealership network ang gustong i-refer sa atin ang lahat ng complex repair cases nila. Napataas ang kilay ni Alberto. Paano ang magiging sistema? Ipapadala nila rito ang mga hindi kaya ng standard service shops nila. Official collaboration ito at may konting exclusivity clause, lalo na sa mga luxury brands. Tumigil si Alberto, nag-iisip. Naalala mo ba ang sinabi mo nung nagsisimula tayo? Tanong niya. Sinabi kong may halaga ang kakayahan mong lutasin ang imposibleng problema, lalo na kung tama ang merkado. Tama ka, sagot ni Alberto. Pero sa nakaraang 2 taon, may natutunan pa ako. Hindi pera ang nagpapagana sa akin. Ang tunay na nagbibigay ng sigla sa akin ay ang hamon. Ang buhayin ang patay na makina. Ngumiti si Jennifer. Ganoon pa rin si Alberto. Kahit gaano na sila kalaki, nagniningning pa rin siya kapag may misteryong makina siyang kailangang ayusin. So tatanggapin ba natin ang proposal? Oo, pero may isang kondisyon. Mananatili tayong independent. Tayo ang pipili ng trabaho. Hindi tayo magiging extension lang ng sistema nila. Biglang pumasok si Carlos. Alberto, tapos na ang Porsche issue. May short 2 sentimetro lang ng exposed wire, pero buong system ang naapektuhan. Galing! Isa na namang panalo, sagot ni Alberto. Pagkaalis ni Carlos, muling humarap si Jennifer. Tunay ngang pinipili mong ayusin ang mga problema na ayaw ng iba. Naalala mo nung dinala mo rito ang Mercedes mo? Tanong ni Alberto. 8 ang nagsabing hindi na ito maayos. Paano ko makakalimutan? Ngayon may 2 kotse kada linggo na dumadating dito na tinanggihan na ng ibang shops. At success rate natin? Ngumiti si Alberto. Mga 75% ang hindi lang namin kayang ayusin. Yung talagang wala ng solusyon. Tumingin si Jennifer sa paligid ng modernong shop. Napakalayo na nang narating nito mula sa munting garahe kung saan sila unang nagkakilala. Pero sa kaibuturan nito, pareho pa rin ang mga halaga, respeto sa kliyente, atensyon sa detalye, at malalim na pagmamahal sa gawain. Naalala mo noong tinanong ko kung ang paglago ba ay makakaapekto sa kalidad? Oo, sagot ni Alberto. Ano na ang sagot mo ngayon? Tumingin siya sa paligid, sa team, sa mga kagamitan, sa mga kliyenteng papasok-labas. Sa tingin ko ang paglago ay hindi kailangang maging dahilan ng pagkawala ng sarili mo, sabi niya. Ang ibig sabihin nito ay palawakin ang mga bagay na gumagana. Dati, ako lang ang maipagmamalaki ko. Ngayon, kaya kong tumayo sa likod ng kalidad ng 12 tao. Para bang may 12 bersyon na ako dito. Doon, napagtanto ni Jennifer, hindi na lang mekaniko si Alberto, isa na siyang tunay na leader. Anong susunod para sa'yo? Tanong niya. Sumandal si Alberto sa bench, nag-iisip. May ilang ideya ako, sagot niya. Una, gusto kong magtayo ng training center para maturuan ang ibang mekaniko ng prinsipyo natin dito. Isang paaralan? Tama, isang lugar kung saan itinuturo ang quality first thinking. Walang shortcut, walang gimmick, tapat na trabaho lang.
At ang iba mo pang ideya, may ilang tools akong dinevelop sa shop sa pagdaan ng panahon. Simple lang pero napaka-epektibo. Sa tingin ko makakatulong ito sa ibang mekaniko. Namangha si Jennifer, hindi lang negosyo ang iniisip ni Alberto, kundi pati ang pagbibigay ng ambag sa industriya. Nagbago ka na, Alberto. Paanong nagbago? Nung una kitang makilala, isa kang mekanikong may galing. Ngayon, isa kang visionary business owner na nagkataong mahusay pa ring mag-ayos ng makina. Tumawa si Alberto. Hindi, Miss Jennifer. Isa pa rin akong mekaniko na natutong magpatakbo ng negosyo. Pero ang puso ko, nasa makina pa rin. Habang lumulubog ang araw, nagsimulang magpahinga ang shop. Mga tools ay ibinalik, mga makina ay tinakpan, mga empleyado nagpaalam. Sa loob ng opisina, magkasamang inu-review ni Alberto at Jennifer ang schedule para sa susunod na buwan. Fully booked. May mga bagong inquiries araw-araw. Muling tumingin si Jennifer sa kanya. Alberto, pwede ba kitang pasalamatan sa isang bagay? Para saan? Sa pagtuturo sa akin na minsan ang pinakamatalinong solusyon ay hindi laging halata o mahal. Ngumiti si Alberto. Hayaan mo ako rin. Para saan? Sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong patunayan ng sarili ko. Karamihan, hindi tumitingin lampas sa pagiging neighborhood mechanic. Hindi ka mahirap mapansin, Alberto, sabi ni Jennifer. Ang ginawa ko lang ay kilalanin ang halagang matagal nang nandyan. Tahimik silang naupo, nakatingin sa labas ng bintana. Ang dating sirang makina, ngayon ay naging isa sa pinakarespetadong negosyo sa lungsod. Miss Jennifer, wika ni Alberto sa huli. Kung may nagsabi sa akin ng kwentong ito 2 taon na ang nakaraan, tatawanan ko lang siguro. Bakit? Kasi parang pelikula. Isang mekanikong galing sa simpleng lugar nakipag-partner sa isang businesswoman at sabay silang lumikha ng isang bagay na kahanga-hanga. Tumawa rin si Jennifer. Pero nangyari ito dahil 2 taong nagtiwala sa isang kotse, sa isa't isa at sa posibilidad ng isang mas maganda. Lumapit si Alberto sa bintana, tahimik na pinanood ang katahimikan ng workshop. At sa katahimikang yon, pareho nilang alam ang totoo. Minsan, ang akala mong katapusan ay simula pala ng isang bagay na ekstraordinaryo. Alam mo kung ano ang pinakaipinagmamalaki ko sa buong paglalakbay na to? Tanong ni Alberto. Ano yon? Sagot ni Jennifer. Hindi ang pera, hindi rin ang pagkilala, hindi rin ang mga kilalang kliyente. Ano? Ito, na araw-araw, nakakahanap tayo ng solusyon sa mga problemang binitiwan na ng iba. At sa tuwing umaalis ang isang tao mula sa shop na ito, hindi lang sila umaalis na may maayos na kotse. Umaalis silang may kumpiyansa na may mga tao pa ring may pagmamalasakit. Mga taong proud sa trabaho nila. May malalim na emosyon na gumalaw sa loob ni Jennifer. Iyon mismo ang nakita niya kay Alberto mula pa noong umpisa. Hindi lang teknikal na talino kundi tunay na passion. Magkasama nilang isinara ang shop. Maingat na inilock ni Alberto ang mga pinto gaya ng palagi niyang ginagawa. Sa labas, saglit silang huminto sa harap ng karatula sa taas ng pasukan. Precision Motors, Specialized Workshop. Magandang sign, biro ni Jennifer may ngiti. Oo nga, tango ni Alberto. Pero ang sign ay hindi ang nagdedepina sa isang workshop. Ano kung ganun? Ang mga taong nasa loob, ang paraan nila sa bawat trabaho, ang pagmamataas nilang gawin ito ng tama. Binuksan ni Jennifer ang pinto ng kanyang Mercedes. Agad umandar ang makina, malinis, mahinahon, eksakto. Isang tunog na ngayon ay ikinakabit niya sa mga kamay ni Alberto. Salamat sa lahat, Albert. Umiling si Alberto. Hindi, salamat sa iyo, Miss Jennifer, sa pagtitiwala kung ano ang pwede kong maging. Habang umaalis siya sa gabi, sumulyap si Jennifer sa rearview mirror at hindi lang shop ang nakita niya, may nakita siyang mas malalim. Isang patunay na kapag ang talento ay binigyan ng tamang pagkakataon, kapag ang determinasyon ay nakatagpo ng tiwala, may mga bagay na nangyayari na tila imposible. Isang paalala na ang salitang imposible ay madalas naghihintay lang ng tamang tao
para patunayan ang kabaligtaran. Dahil mula pa sa simula, ang totoo ay hindi kailanman imposibleng ayusin ang makina. Ang totoo, naghihintay lang ito sa taong marunong makinig. Katapusan,